Hello. Hello. Ang pangit pa yung production ni Gilbert sa akin. Nakakainis. Minsan na lang ako tumayo sa unahan eh. Pero joke lang. Ayun, so, pwede ba tumayo tayo lahat? Kasi feeling ko, okay ko lang. Medyo parang, ang lungkot natin eh. Pwede ba tayo tayong lahat? O ako lang, kasi tinitense talaga ako. So yun, pwede ba tumalon tayo? Sige lang, talon na lang talon. Para ma-energize tayo. Hindi na ako tatanong, baka masira. Taba ako. Okay, pwede na tayo umupo. Okay. So, ayun. So, nagpapasalamat din ako kay Lord. Anong testimony lang din. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi nandito na naman ako sa unahan. Siguro mga taon din bago ako ulit mag-preach. Taon ba? Pero, I'm glad na ginagamit ulit ako ng Panginoon. Even though may mga ano tayo, masaya ako kasi nandito ako sa unahan. Kasi ginagamit ako ng Panginoon para sa inyo. Para tumayo sa unahan at itakilahanin siya. Okay, so ngayong araw na to, gusto kong maging handa yung puso nyo, maging handa yung utak nyo, maging yung buhay nyo. So, minsan ba natanong nyo sa sarili nyo, have you ever asked yourself, what really the problem is? No, may mga bagay ka na gustong gawin pero hindi mo magawa. May mga bagay na, alam mo yung gusto mo, pero nag-end up, ngayong araw na to, gusto mong gawin, mag-pray. Pero, basta dulo, hindi ka nakakapag-pray. Gusto mong mag-worship kay Lord, pero nag-end up na, hindi mo nagawa. Gusto mong mag-worship kay Lord, gusto mo. Pero, bakit hindi mo pa din magawa? Now, gusto kong tanungin kayo, kasi alam kong, hindi lang ako yung nakakaranas na ito, kundi kayo din. Amen po ba? Ay, wala kong maamin. Wow, okay. So, ngayon, gusto kong tanungin kayo, yung ilan dito sa mga tao dito, hindi ko na isa-isayin, baka anong oras pa tayo maano. Pero, gusto kong tanungin sa inyo, kung bakit kaya may gusto tayong gawin, pero hindi natin magawa? Natanong niyo ba yun sa sarili niyo? I know may times na gusto namin mag-pray ganyan kasi hindi natin nagagawa eh. Natanong niyo ba? Ang hirap ba ng tanong ko? Kasi parang nakatulala kayo sa akin. Pero sige, tanong tayo. Kuya Aldrin, bakit kaya may mga bagay na gusto mong gawin pero hindi mo magawa? Yung mga bagay na gusto tayong gawin pero hindi magawa kasi pina-priority natin yung sa sarili natin. Gusto natin na yung sarili muna natin, yung gusto ng sarili natin yung mauna bago kay Lord. Okay. So, it's a matter of priority, sinasabi mo. Okay. Michael, sa tingin mo, bakit kaya may mga bagay na gusto tayong gawin, pero hindi natin magawa? Tamad or pagod? Okay. Okay, tumataas sa unahing bata. Okay, Christian, bakit? Isa pa last na lang. May iba't ibang reason tayo. Okay, Christian. Wow! Ang ganda naman talaga. Okay. So, nakakalimutan yung, nito, parang hindi siya bata kung mapagsalita ng ganun. Okay. While checking on myself, while searching sa sarili ko, kung bakit nga ba, alam niya, bakit may gusto mo mag-devotion pero ayaw mo, gusto mo mag-pray pero bandang dulo, hindi ko naman nagagawa. Sinerge ko yung sarili ko, and na-found ko yung mga answer nila, like ni Kuya Aldrin, yung sa priority, kay Michael, yung tinatamad ka lang. Pero, yung dumating yung pandemic eh, doon ko na-realize na, hindi dahil sa
ginagawa yung isang bagay. Kasi bakit? Nung pandemic, ano nangyari sa atin? Binigyan tayo ng maraming time, nawala yung mga trabaho, nandiyan na tayo sa loob ng bahay, wala tayong ginagawa. Pero nakapag-devotion ka ba? Ang tanong. Hindi rin yung sinasabi mong tamad. Kasi sobrang tagal ng tinagal ng pandemic, di ba? Ang tagal natin nagpahinga, ang tagal natin nag-rest. Pero bakit? Hindi yun yung parang yung pinaka naging sagot ko. Kasi parang naghahanap pa ako ng sagot. And when I was searching myself, or checking myself, na-found ko yung answer na T-I-R-E-D. Tired. Pagod. Pagod na pagod. Itong pagod na sinasabi ko is not just pagod ka dahil nagluto ka. It's not just pagod ka dahil nag-aral ka. It's not just pagod ka dahil nagtrabaho ka. It's not just pagod ka dahil naglinis ka ng bahay. It's far more than being tired physically. Hindi dahil pagod tayo physical, dahil madami tayong ginawa. Pero, being tired on the inside. Ramdam na ba ako? Ramdam na ba ako? May gusto tayong gawin na bagay. Pero di natin magawa. Bakit? Kasi pagod na tayo sa loob-loob. Maraming tao dito, tatawa-tawa lang, ngingiti-ngiti lang. Pero pagod na pagod na. Pagod na sa sistema ng mundo to. Pagod na sa pag-aaway ng pamilya mo. Pagod na sa paulit-ulit na tanong na umiikot sa utak mo na wala namang masagot, na hindi mo pagpatagpuan yung sagot. Pwede ba tumaas yung kamay ng mga pagod na? Pwede ba tumaas? Ay, parang nakita mo mga nagsisiyakan. Sorry, umiiyak din ako kasi tinapik ko tong bagay na to. I want to share, parang tinapik ko to yung bagay na to kasi ako to. Hindi ko ma-share yung bagay na to kung hindi ko nararanasan to. While doing this topic, umaatake yung pagkapagod natin. Sabi ko kay Kuya Ern, 2 weeks ko to ginawa yung topic. Nag-search ako, nag-ano ko ng mga inspired na mga topic, ng mga preacher. 2 weeks ko siyang ginawa. Pero sabi ko sa sarili ko, bakit kagabi, umabot ako ng alas 4, kaka-review na ito. Sabi ko, bakit walang pumapasok sa utak ko? May times na gusto kong isang linggo, isang araw na hindi ako nakapag-review nito kasi umaatake talaga yung pagod. Yung utak mo, sasabi pagod ka na bakit mo ginagawa yung topic na yan? Pero, may nag-strike sa utak ko na kung hindi ko gagawin to, sino? Sino yung magsasabi sa mga taong pagod na kailangan natin lumaban at pagpatuloy dahil nandyan yung Diyos natin? So ngayon, alam ko, marami sa atin na pagod na. May mga tumaas na kanina na bata pagod na. Walang pinipili yung pagpapagod eh. Even yung nag-aaral, napapagod din. Even yung mga anak natin, kahit sabihin mo, batang-bata yan, napapagod din. Lalo na yung mga nanay natin, yung mga tatay natin. Alam ko, napapagod din. Yung mga breadwinners natin, ate, kuya, alam ko, napapagod kayong lahat. Kaya normal lang na mapagod. Huwag kayong magpakalungkot o magpakalugmok dahil napapagod kayo. Normal lang yan. Okay. So, napansin ko din na hindi lang sa loob ng church, hindi lang sa loob pala ng church, yung mga tao sa loob ng church yung napapagod. Even unbelievers napapagod din. Even our Facebook friends, laganap din sa Facebook yung mga sad boy, yung mga, pagod na ako. May mga ganyan. Nakita ko, kaya parang naisip ko na, Lord, parang, baka ito yung time na para
na-experience ko yung tired of being sick. Minsan, ang hirap aminin na, ang hirap sabihin sa iba na, alam ko, pagod na ako. Alam mo, ang hirap sabihin. Pero, kung hindi mo aaminin sa sarili mo, walang mangyayari. Baka feeling strong ka lang dyan. Walang mangyayari kung mag-feeling strong ka. Kaya kailangan natin aminin na pagod na tayo. So, meron akong mga nilagay dyan sa slide na example ng mga Facebook, mga status ng mga friends natin. Hindi ko na nilagay. Basta, tinipe ko lang yung mga post nila dyan na ang sad boy talaga nila. Ganyan. Ang mga, yung sad girl ba? Sad girl, ganyan, sad boy, mga pagod na sa, okay. Sabi niya, I know you don't get it, but I'm just tired of everything right now. Wow. Sabi ko, wow. Parang, pero ito yung mga tao na, yung pagod na mag-explain, yung hindi mo ko naiintindihan, pero pagod na ako. Ano na yung mga ganito sa drama? Ayan, sila yung, naganap yung mga quotes na ganyan sa Facebook, pagka nalulungkot ka, pagka pagod ka, next. Magbibigay lang ako ng mga example. I'm tired of pretending I'm strong enough. Sino yung mga ganito? Na masyadong pretender. Na feeling strong. Palaras ka ba to? Pero umiyak naman. Pagod na ako. Sige, joke lang. Ay, mapahiya, diba? Joke lang. Okay, next. Sabi dito, konting please pa, baka bukas mas okay na. Baka bukas mas magaan na. Baka bukas mas kaya na. Oo, sa akin. Okay, next. I'm tired of being just an option of people. Wow. Ito yung sa mga taong hindi pinili. Ayun yung mga taong never naging choice. Never naging option. Mga bata dyan, ngayon lagi mapupunta sa akin kasi Abi niya. Go for it. Okay, next. I'm so tired of this thought of mine. Help me. I'm really drowning. Ito yung feeling ko, ito yung mga tao na yung wala mo magsabihan. Yung tipong yung lahat ng thoughts sa utak niya, lahat ng problema, sobrang nalulod na siya. Kaya naubos siya. Sobrang napagod na siya. Okay. Next. Meron pa ba? Okay. Respect each other's pagod. Because we all have different limitation. Yun. Di ba sabi ko, ang hirap aminin, kanina sinabi ko, ang hirap aminin na pagod na tayo. Kasi minsan, yung mga tao na nagsasabi na, bata-bata mo pa, parang mapagod. Parang kami nga, ganto-ganto. Parang alam mo yung nagko-compare. Pero respect each other's pagod. Kasi minsan, may mga limitation tayo. Minsan, may mga kaya tayo na hindi kaya ng ibang tao. Like, may limitation ng ibang tao. Kaya, respect each other's pagod. Patuloy niya kay bata. Okay, next. Okay. Parang pagod na siya magmahal. Parang bata pa na. Okay. Sorry if my attitude gets bad when I'm tired and hurt. Hashtag, I feel you. Hashtag, bakit talaga na ugali ko pag talagang alam mo nasasaktan ako or talagang pagod na ako? Sino yung nakarin? Ako lang yung kasama dito. Ako lang pala yung kasama. Okay, next! Don't tell a mother she looks tired. She already knows that. Tell her she's doing a great job. She may not know that. Okay, sa mga nanay dyan ng pagod, na pagod na. Alam kong pagod na kayo, pero nasabi ko, Ate Mika, Ate Milay, Mama, you're doing a great job. Okay, next. I don't want to expect anything to anyone, but it only hurt me when you fail to do so. Yung mga, gusto ko ba? Yung mga, ang tawag dito, sawa ng umasa. Okay, next. I really hate to say it, but I'm just so tired of being hurt. Wow. Ang sakit. Yung parang lagi na lang siguro itong broken-hearted. Siguro ang dami na naging jowa na ito, tapos dami na naging jowa, tapos bination naman lahat. Okay. Next. Meron pa bang next? Okay, mamaya na. Okay. So, ngayon, nadalaman natin na
pala, hindi lang pala tayo dito sa loob ng church yung napapagod, kundi yung halos lahat sa atin, hindi halos lahat, feeling ko lahat, ay hindi yung feeling, pero alam ko lahat tayo napapagod, lahat tayo may limitation, at kailangan natin ng pahinga. So, okay, next. And now that we know that we are already tired, na lahat tayo pagod na, ngayon, it's time to check na. It's time to check. Where are you putting your energy? Okay, number one, where are you putting your energy? Baka kaya tayo napapagod kasi lahat ng bagay nagmamatter sa'yo. Yung important things and not so important things, parehas ng bigat. Kunwari, sinabihan ka ng mataba, sobrang sakit na. Tapos, may nagsabi sa'yo na, ano bang medyo mas doon, talagang important things. Sinabi sa'yo na, hindi ka naman bakit ang ugali mo nagsisimba ka pa? Ano mas masakit doon? Ano mas masakit doon? Buhod daw, okay, buhod. Pero, ano bang example doon? Okay, sinabihan ka, simple lang na, uy, ang dumi ng paa mo. Pero medyo masakit na di madumi yung paa mo. Okay, ano ba example doon? Okay, example na, yung mga important things para, yung important things and not so important things, parehas ng bigat. Parang, kumbaga, pagka nasaktan ka doon sa importanteng bagay, parehas din nung sakit o bigat kapag naano ka nung sa important thing. So, dapat, alam natin kung ano ba yung mas nagmamatter. Alam natin kung paano ba i-balance yung, natin, baka nasakihan ka lang ng mataba, sobrang dinamdam mo lang, umiyak ka lang umiyak na, tumo, ganyan. Ako nga, buong buhay ko sabihan ako mataba. Pero hindi ako naging pagod doon sa part na yun. Kasi sanay na ako. Okay. 21 na sanay. Okay. Parang, sanay na ako doon. Kumbaga, huwag naman sana na masaktan ka dun sa, or huwag naman sana maging balance yung timbang ng important things sa natin so important things. Kasi, hindi talaga sila pantay. Kung hindi mo kayang i-balance, walang mangyayari sa'yo. So, ngayon, it's time to check where are you putting your energy, and it's time to know what matters versus what doesn't matter. Okay, what matters? Next. What matters, what God knows. Next. What God made you to be. Ano ba yung nagmamatter? Kung ano yung alam ng Diyos, kung ano yung ginawa ng Diyos para sa'yo. Kumbaga, kung para saan ka, kung ano ang purpose mo sa buhay mo, ay yung nagmamatter. Kung alam mo sa sarili mo na if you're doing the right thing, go for it. Kung alam ng Diyos at alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, go, walang pipigil sa'yo. Even your mentor, even yung si pastor, yung mga leader natin, yung mentor natin, yung co-member natin, if they know that you are in the right position, surely they will support you. Kasi ayun yung nagmamatter. And what doesn't matter? What they are talking about. And what they are thinking of you. Kapag kasi nagpadala ka dun sa agos ng mga sinasabi ng tao, sa mga tignan ng mga tao sa'yo, madaling kang mapapagod. I tell you, madaling yung mga pag-drain ng energy natin. Bakit? Okay. Paano ba? Sabihan ka ng mataba. Okay lang. It doesn't matter. Bakit? Sila yung nagpo-provide ng lahat ng needs ko eh. Diba? Okay. Sinabihan ka na, pangit naman ang church nyo. Wala akong pake. I don't care. Mag-sound ka. I don't care. But I know God is in this place. Tinatawa ako. Support yung kapatid ko. Okay. Ano pa ba? Sinabihan ka ng pangit. Ano sabihin nyo? Bakit kasi? Okay. Ganito kasi. Ganon. Pag sinabihan ka ng pangit,
don't care. The perfect God. Ginawa din akong perfect ni Lord. I don't care. Bakit kung sabihin ng pangit, eh pare-pares na naman gumawa sa atin? Ayun. So, bakit kaya tayo napapagod? Baka kasi nagbibigay ka ng impact o bigat sa isang bagay na wala namang palang katuturan. Minsan ba sa buhay niyo, parang may times na ang gaan-gaan lang naman ang sinabi sa'yo, parang hindi naman ganun kasakit, pero dinamdam mo ng sobra. Yung napaka-big deal sa'yo, pero hindi naman talaga big deal. Pero, hindi ko ini-invalidate yung mga limitations nyo when it comes to sa pagkakaroon ng pain nyo sa puso nyo. Kasi alam kong may iba't-iba tayong may iba't-iba tayong level ng dito pa lang sasaktan na tayo, masyadong sensitive. Pero, kung hahayaan natin na maging big deal yung mga bagay na hindi naman pala big deal, talagang mapapagod tayo. Baka kaya ako pagod ngayon kasi lahat na lang binibig deal mo. Lahat na lang nagmamatter sa'yo. Lahat na lang parehas ng timbang sa'yo. Kaya siguro lupok na lupok ka. Kasi lahat inisip mo, lahat winner mo. Kasi lahat na lang nagmamatter sa'yo. Sorry. Kapag hindi mo naalis yung mga bagay na yun, next, you will have a total imprisonment. Kung patuloy lang na hayaan mo yung dikta ng tao sa'yo, yung dikta ng ibang tao, kung ano yung sasabihin ng mga tao, patuloy kang masasaktan, patuloy kang mapapagod, and you will have the same cycle of your life. Inikot lang ng buhay mo. Then mapapagod ka, mapapahinga ka, mapapagod ka kasi lahat nag-matter sa'yo. Okay. So, next. Sobrang onti lang din naman itong topic ko. Pero I want to be direct. Hindi ko kailangan magpaikot-ikot para sabihin sa inyo ano ba yung mga bagay na nakakapagpapagod sa akin. Okay, it's time to check your decision. Dito natatawa ako. Mamaya na. Dito natawa talaga ako sa sarili ko. Baka yung simpleng pagdedesisyon lang sa buhay mo, like, anong uulamin natin? Baka pag yung binibigyan mo, inisip mo buong araw, anong uulamin natin? I-stress mo yung sarili mo. Yung simpleng, ano ba pipiliin ko? Itlog o hotdog? Bakit? Ang simple, di ba? Ang simple nung din pag-desisyon mo kung anong itlog o hotdog, pwede mo nang paghaluin yung dalawa. Ano ba yung ganon? Yung parang baka simpleng pag-desisyon mo, binibigdil mo pa sa mga manager para magtatuto ba sa mga luto-luto. Yung mga nag-iisip ng mga luto-luto. Parang, kumbaga, simpleng desisyon lang sa buhay mo, baka nahihirapan ka na, napapagod ka na agad. Simple pa lang yun. So, meron ako din, napaka-babaw kong tao. Nakakainis. Kasi, you know, may kwento ako. Nangyari lang ko last month lang, dun sa engagement ni Ruth. Kasi, before pa rin engagement ni Ruth, kinausap na kami ni Renzel. Kinausap na kami ni Renzel about na, may tanay, ganito, ganyan. Tapos, ang peg namin, photo walk kami, kunwari, gano'n. So, hindi expect ko, kung nag-photo walk, parang long dress ka, tapos ang ganda ng gawin, gano'n. Alam mo yung mga ganong imagination mo. And then, before pa lang yung engagement na rin, sobrang excited na. Wala pa siguro, a week before, nakabili na ako ng, parang pumili na ako sa mga, sa Shopee, Lazada, gano'n. Pero nag-end up sa Shanghai, pumunta ako sa Shanghai. And nakapili ako ng damit, hindi ko man sa inyo sabihin ko kasi yung damit na yun. OMG, wag. Hindi ko sabihin sa inyo kung ano yung damit na yun. So, parang simple decision lang sa buhay ko, talagang nagpahirap sa akin. Kasi, ito na yung time na, papunta na kami ng tanay, nandun kami kila Pastor. Nagpapasalamat ako kasi kulang, kasi hindi ko takot na suot agad. Kasi ang haba talaga niya. Ang haba niya. So, hindi ko mula. So, doon ako nagpalit na ako sa bahay ni Laro. Pagkapalit ko sa bahay ni Laro, sinuot ko. Sabi ko, bakit parang iba yung salamin namin sa salamin ni Laro? Sabi ko, gano'n. Ang ganda mo lang sa salamin. Hindi naman sa maganda.
para sabi ko, bagay naman sa akin yung damit na yun. Pero nung, bakit nung nasa naman na lang sa kwarto na lang, sabi ko, nakakainis ba yung itsura ko? Pero, dapat una pa lang, alam mo na talaga na hindi bagay. Bakit? Kasi, mataba ako, malaki tiyan ko, si Pastor nakita niya yung outfit ko. Malaki yung tiyan ko, ang laki ng braso ko, maliit ako, eh yung pinili kong damit, yung ang haba ng palda, tapos, eto pa, parang kabra. Yung kita yun dyan, paki-post nga. Wait lang, ayaw mo. Ay, huwag niyo kayo ulit. Pero okay lang, sabihin niyo sa akin yung mataba idol ko. Okay, so ngayon, alam ko na yung nagbabatter sa yung nagbabatter. So, di ba dapat, alam bago kayo bumili ng damit, nag-decision kayo, di ba dapat yung tama sa akin, di ba dapat yung maganda sa akin. Tapos, dinisregard ko yung time, dinisregard ko yung part na, hala, ano na, feeling ko sexy ako eh. Ano ba yung gano'n? Nagpapaganda na mapasexy ka, feeling mo matangkad ka, feeling mo liit ng tiyan mo, pitit ka, ganyan. Wala na, parang, sino ba mag-aalok na sarili mo lang din? Okay, so tingnan nyo, okay, ang habang yung damit na yan, layo kong pakita, tingnan mo yung tiyan. Loko na. Sabi nga ni Jukes, dapat daw, yung kita daw yung puso dyan, pero tinaas ko hanggang inisipin na yun. Para ano mo yung sa lola, yung naliligo kayo. Yung naliligo may pardang gano'n. Tapos, ang laki ng braso ko, tapos makapag-ano, may sleeveless ako. Tapos parang bra type pa yung ano ko. Tapos yung time na yun sa engagement girl, pagpasok pa lang namin, may nakita kong tao, tinignan agad din tiyan ko. Sabi ko, wala. Bakit ko ba ito ginawa? Na parang, bakit nag-decision ako na ito yung ansopin ko? Alam mo naman, hindi ako komportable. Okay na. Parang dinidisregard ko yung mga tingin ng tao sa akin. Dinidisregard ko kung ano yung tingin nila sa akin. So, hintayin na lang yung picturean na. Doon na naman, nag-picture, tinatawanan ko Jupiter, ang lakas ng tawa niya. Alam niyo, parang nag-gigigil talaga ako. Alam mo yung kinalimutan ko na yung mga sinabi, yung kaibigan mo talaga. Yung kaibigan mo, inano ka. Bakit buong picture niyan, talagang nag-adjust sila sa akin. Takpan mo yung braso ko, tapos yung may una, takpan mo yung una, ganyan. Parang, buong gabi, nagpakahirap ako. Buong gabi, na-stress lang ako sa sarili ko. Kasi, simpleng decision, hindi ko nagawa. Kumbaga, simpleng decision na lang yun sa buhay mo, nabibilit ko ba ito, ganitong damit ba dapat yung bagay sa akin, or what, hindi ko nagawa. So, minsan, ayusin din natin yung decision natin sa buhay natin. Diba? Kaya siguro kaya tayo napapagod, kaya tayo nahihirapan, kaya tayo isip ng isip, kasi baka mali-mali yung decision mo, hindi mo inaayos yung decision mo sa buhay mo. Sobrang nainis talaga ako. Habang, ayoko sana pakita eh, pero okay na yan, parang masaya tayo. Parang masaya tayo. Ayun, yung parang simple decision sa buhay nyo, dapat, alam niyo kung paano, parang, dapat matuto tayo dun sa decision making. Na, let's consider this, ganito, let's consider ganyan. And, while making decision, consider nyo din yung kanina. Ano ba yung nagmamatter? And ano yung hindi nagmamatter? Baka kasi sa mga decision, yung mga sinasabi ng tao na, ay, huwag mo na ituloy yung business mo kasi, alam mo, ganito, ganyan. Baka kaya hindi mo matuloy-tuloy yung decision mo na mag-business ka, na magtayo ka ng business. Kasi, nagpadala ka dun sa tao na sabi ng tao. Dapat, yung nagmamatter sa'yo, yung what God knows. Ano ba yung alam ng Diyos? Ano ba yung alam ng Diyos? Na lahat tayo pagpapalain niya, na lahat may good future. Na lahat tayo may magandang kinabukasan. Maniwala tayo din sa Diyos, kung ano yung nagmamatter, at tanggalin natin, sa mag-decision tayo, tanggalin natin yung, huwag natin isipin yung what doesn't matter. Kasi walang mangyayari sa atin, kung patuloy tayo, makikinig din sa, parang, sa gusto mong sinasabi nila. Bakit? Kasi, yung tao judgmental. And even me, honestly, alam mo mga kaibigan ko judgmental ako, I'm sorry. I'm sorry, pero judgmental talaga ako. Pero sanay na sila. Pero syempre, pangit.
pangit na maging judgmental ka, lalo na Kristiyano ka. Okay, so, bakit? Parang huwag yung isipin yung sabihin ng ibang tao. Kasi, nung time ba na umiiyak ka, nandyan sila. Yung time ba na nagtatanong ka sa isip, nagtatanong ka, dami mong tanong sa utak mo, nandyan sila. Yung time ba na nagda-doubt ka, nandyan sila. Yung time na nasasaktan ka, nandyan ba sila? Di ba wala sila? Parang, makapagsalita sila as if, alam nila lahat ng buhay mo, alam nila buong buhay mo. Eh, yung alam lang naman nila, is just a part of your life. Yung alam lang naman nila, is yung mga bagay na pinapakita mo. Okay, si Junjun, ano yun eh, ganito. Kasi hindi yung pagkakilala ko sa kanya, eh kung susunod ako sa agos ng mga sinasabi nila, walang mangyayari sa akin. Okay. Next. It's time to check your integrity. Integrity means being whole. Buo. Next, Kuya Palares. It's hard to have a peaceful life if your life is divided in so many different pieces. Baka tayo to. Baka ang hirap magkaroon ng kapayapaan sa puso natin kung yung buhay natin nahati sa iba't ibang parte. Kung baga, Sunday religious ka. Sunday religious, baka ang bait mo. Hindi ka makamagano, hindi ka makabasa sikat. Pero Lunes hanggang Sabado, kung ano-anong ginagawa mo. Kapag yung buhay mo nahahati into different pieces, sobrang nakakapagod yun. Bakit? Kasi sobrang daming bagay na kailangan mong i-deal. Sobrang daming bagay na kailangan mong paksamahan, na kailangan gawin ganito yung personality mo, ganito sa araw na to, ganito dapat yung personality ko. Sa araw na to dapat ganito. Lunes, Martes, Merkules, Webes, ganyan, hanggang Sunday, ulit magiging religious ka ulit. Sobrang hirap, sobrang nakaka-drain ng bagay na hati-hati yung buhay mo. Integrity means being whole. Kung anak ka na Diyos, dapat anak ka na Diyos Monday hanggang Sunday. Hindi dapat, dahil anak ka ng Diyos, Sunday lang. Anak ka ng Diyos, Sunday lang dapat. Sunday, anak ka ng Diyos, Monday to Friday, kung ano-anong ginagawa mo. Ang hirap doon. Ang hirap doon at masyado nakakapag-drain yun. Next. It's hard to have a peaceful life if you're hiding a secret. Kung may mga bagay, kinausap ako ni Kuya Ernst kanina. So, ang hirap, kahapon, habang nag-preaching training kami, sabi niya, sobrang hirap na may tinatago kang secret. Parang na magkaroon ka ng kapayapaan sa puso, ng peace, kung may tinatago kang secret. Yung, lagi ka na lang alam mo, parang may text dyan eh. It's like trying to figure out which mask to wear in the church so that no one knows your secret. Kung baga, dahil may secret ka, minsan, like kunwari, sa trabaho, kilala ka mga trabaho mo na mayaman ka. Kasi ang ganda ng suot mo, parang mga may signature lahat ng ng damit mo, ganyan. Pero yung bahay mo, napaka naman. Alam mo yung parang kulang na lang, mamulubi kayo, sira-sira yung ganda nyo, sira-sira yung ganda nyo. So, parang ang hirap na may times na may birthday ka, kailangan mo puntahin yung mga katrabaho mo sa bahay nyo. Ang hirap lang na para papuntahin yung mga katrabaho ko sa bahay ko, na alam nila mayaman ako, pero pagdating sa bahay ko, ang hirap-hirap ko naman. Di ba, ano nyo ba ako? Nagigets nyo ba ako? Ang hirap na may tinatago kang secret, ang hirap ng hindi ka transparent sa sarili mo, maging sa ibang tao. Ang hirap nung sa trabaho ang yaman mo, pero in reality, ang hirap mo. So ngayon, ikaw yung nahihirapan. Kasi, minsan gusto pumunta ng mga kaibigan mo, natatawa ka na sa'yo, bakit ayaw mo pumunta sa bahay nyo? Siguro may tinatago kang secret. Parang, siguro ang pangit ng bahay mo, siguro ganito. Kaya ikaw nahihirapan, kaya ka napapagod, kaya ka nai-stress. Kasi, iba eh, parang nag-hide ka ng secret, iba yung parte ng buhay mo, mayaman ka ng Lunes hanggang Martes. Pero, kunyari, let's say, ang pasok mo 8 to 5 mayaman ka. Pagdating ng
Pagdating ng 6 hanggang 12, matutulog ka hanggang 4, mahirap ka kasi natutulog ka sa ano lang, sa sahig lang, ganyan. Yung parang ang hirap nung nakadivide yung buhay mo into different pieces at nag-hide ka ng secret. Kaya tayo nahihirapan, napapagod. Dahil isa din to, dun sa mga factor. Okay, next. It's hard to manage all different versions of you. Totoo. So, meron pa, kumbaga, parang may iba't ibang, kunwari, kung ako, version ko, kunwari, pagdating sa simbahan, ano ako, kunwari, ang bait-bait ko, ganyan. Yung parang sumusunod sa magulang, ang bait, nagmamano, ganyan-ganyan. Pero pagdating sa bahay, di mo lang, parang nagsisigaw-sigaw, ay, yung mga version mo na parang sa simbahan, ganito ka. Tapos pagdating sa bahay mo, iba na yung ginagawa mo, iba na. Parang ang hirap naman na may mga member ka. Tapos, tinuturo mo yung salita ng Diyos. Tinuturo mo yung salita ng Diyos, paano mo i-honor yung magulang mo, paano i-respect yung ibang tao, paano ka maging mabuting tao. Pero pagdating sa bahay na nakikita ng mga member mo, ng mga kapitbahay nyo, na ganun ka, ang hirap, di ba? Kaya minsan, inaano sa'yo, binabalik sa'yo, may mga ganito na, nag-church ka pa, tapos ganyan naman ang ugali mo. Tapos ikaw masasaktan kasi bakit? Truth hurts. Masasaktan bakit? Kasi anong ginagawa mo? Tapos may times pa nga ako na, hindi sinasabi ko ako yun ba? Sinasabi ko ako yun. Kumbaga may times pa nasabi ko, sige, hindi na lang ako mag-church para wala na kayo masumbat sa akin. Ganun ako. Para wala na kayo masumbat, hindi na lang ako mag-church. Alam mo yung ganun? Para wala kang masumbat, hindi na lang ako mag-church. Ako na lang, ito na lang ako. Yung Mia na maldita, yung Mia na masungit, yung Mia na ganito. Parang wala na yun. Parang di na ako nahihirapan, di ba? Integrity means being whole. Kung whole ka, kung Monday hanggang Sunday, whole ka, buong ka, hindi nahati yung buhay mo, hindi ka mapapagod. Hindi mo kailangang mamili kung sino ka ba. Kung sino ka man. Hindi mo kailangang mamili. Bakit? Kasi whole ka. Buo ka. And ang hirap lang, then sa part ko, natatay ako dito sa unahan. Sobrang hirap. Sobrang hirap, natatay ako sa unahan. Magtuturo ng salita ng Diyos. Pero, iniisip ko yung ibang tao sa labas na baka hirap na yung mga na nasa likod lang ang hirap. Kasi, ay si Mia nag-preach. Ay si Mia speaker, nagsasalita. Eh, palasagot niya sa magulang niya eh. Eh, ang bastos niyan eh. Ang hirap tumayo sa unahan. Nakapag-Sunday, anak ka ng Diyos, pero pagdating ng sa bahay, hindi ka na anak ng Diyos. Ang hirap tumayo sa unahan, iniisip yung mga sasabihin ng tao sa'yo, dahil ako muna nasa unahan, yung palasagot ng Mia, yung mabasbas ng Mia, nagtutulong sa inyo. Di ba ang hirap? Kaya siguro ako napapagod. Kaya siguro ako nade-drain. Kasi ang dami kong version. Kasi madami yung sinisigret sa mga member ko. Na nagtuturo ako ng salita ng Diyos, na maging mabuti sila. Pero ako to, iba yung ugali. Ang hirap lang mag-deal ng iba't ibang situation. And I know, hindi lang ako to. Kundi kayo din. Iba't iba lang yung situation natin sa buhay natin. Iba't iba lang yung ginagawa natin. Iba't iba lang yung senaryo na nangyayari sa buhay natin. So ngayon, try to check yourself. Kamustahin niyo yung puso niyo. Kamustahin niyo naman yung utak mo, yung buhay mo. Ano na ba nangyayari sa buhay mo? Ano na ba nangyayari sa akin? Pagod na ba ako dahil lahat ng bagay sa mundo nagmamatay sa akin? Pagod na ba ako dahil yung decision ko sa buhay na kahit simple lang, nahihirapan na ako. Kaya pag dumating na yung malaking decision sa buhay ko, nahihirapan na ako, nanadrain na ako.
O baka kaya ako napapagod kasi ang dami kong version. Ang dami kong kailangang i-heal. Hindi ako buo. Hindi ako whole. Baka kaya nahihirapan ka. Pwede ba tumayo tayong lahat? Pwede ba tayo tumulong lahat? And gusto ko isipin nyo, sino yung pagod na rito? Pakitaas na ulit yung mga. Yung mga pagod na, pwede ba tumungo tayong lahat? And isipin nyo, alin pa sa tatlo, kung bakit ako napapagod? Alin ba yung factor dyan kung bakit ako napapagod sa buhay? Let's try to think. Pwede bang mag-pray kayo? Pwede bang tumungot tayong lahat? Ngayon, huwag kang magiging decisive. Huwag kang pilit na hirapang pumili. We should have the integrity. Hindi mo kailangang mamili kung sino ka. Nandito ka sa church na to, anak ka ng Diyos. At ang identity mo ay nasa Diyos. Pwede ba Monday to Sunday, anak na lang tayo ng Diyos? I know it's hard to let go yung ibang version ng buhay mo. Pero, kung hindi mo tatanggalin mo, walang mangyayari sa'yo. Imagine, si Lord yung rock. Habang nakapakit niya, pwede paka-imagine na si Lord yung rock, ikaw yung nakatayo dun sa batong yun. Sa isang malaking bato, ikaw yung nakatayo dun. Nakapatong ka dun sa batong yun. And si Lord, yung foundation mo. Yung rock na nasa ilalim mo. If you don't know how to balance your life, the devil, the hurt, the pain, ayun yung mga bagay na magpupush sa'yo para lumayo dun sa batong yun at malaglag ka sa batong yun. Kaya pwede bang i-search mo yung sarili mo? Be like David. Ask God, Lord, if I'm doing wrong, Lord, I wanna be changed. Lord, kung mali yung ginagawa ko, pwede bang tulungan mo kung magbago? Lord, I know na in-accept mo na ako dati pa. Lord, please accept me right now, kahit ang dumi-dumi ko. Now, God, help me to align my life with what you made me to be. Lord, I want to be the real me. Yung totoong ako. Yung highest version ng sarili ko. The whole me. The chosen me. The stable me. The God loves me. And I don't have anything to prove. Anything to anyone. This is my life. With you, I am well pleased. Let's pray. Yes, Lord. Maraming salamat, Lord, sa
sa umagang ito, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, alam ko lahat kami dito, Panginoon, napapagod. Lord, alam ko lahat kami nadadrain na, Panginoon. Lord, yung energy namin, Lord, wala na kaming ganang, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, dahil sinabi mo, Panginoon, na nasa iyo yung totoong pahinga, Panginoon. Na lumapit kami sa iyo, Lord God. Lahat, Lord God, na nababalisa, Panginoon. Lord, hayaan mo, Lord, na turuan mo kami, Lord God, na maging buo yung buhay namin, Panginoon. Yung taong tinawag mo, Panginoon, yung taong pinili mo, Panginoon, yung taong gagamitin mo, Lord, para sa mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakakilala. Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat, Panginoon. Ikaw lang yung lagi namin lalapitan, Panginoon, tuwing napapagod kami, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, nabigyan mo kami ng kapahingahan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, nabigyan mo kami, Lord God, ng tubig, Panginoon, na kagaya ng binigay mo, Lord, sa Samaritan woman, Panginoon. Yung tubig, Lord God, na nagbibigay, Lord God, ng buhay, Panginoon. Yung tubig, Panginoon, na never na kami mauuhaw, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, na lumapit kami ngayon sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magpuri kami sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na magpahinga kami, Lord, sa bisig mo, Panginoon. Lord, turuan mo kami. Turuan mo kami, Panginoon, na lumaban sa buhay na to. Na lumaban, Lord, at magpatuloy sa buhay. At sa mundo, Panginoon, na nakakapagod, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord, sa lahat-lahat. Ikaw yung panguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw yung panguna, Lord, sa bawat gagawin namin sa buhay namin, Panginoon. Ikaw yung maging sentro, Panginoon, ng aming pamilya, Panginoon. Ikaw yung maging sentro, Panginoon, ng bawat ginagawa namin, Panginoon. And hayaan mo, Lord, sa lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang maitaas namin sa araw-araw. At lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen.